So before we begin the discussion dito sa pag-ban ng CICC sa dito sa Gorebox, kailangan mo siguro muna natin siguro alamin kung paano mag-function in general yung gobyerno. Hindi naman parating ganito 'yan, okay? So karaniwan kasi ang kunyari merong policy na sinabi si Pangulong Marcos. Karaniwan yan, lahat ng mga relevant na departamento ay susundan yung policy na ginawa niya. Ngayon kasi, ang CICC acted on its own na ang gusto nila is i-ban yung Gorebox. Kasi nga, according to them, sabi ni Yusek Aboy, this game has extreme visual gory content that leaves very little to the imagination. It's very visual when it comes to what happened when you shoot a person, the effects of it. But it's played on a platform and with visual that is enticing to children. It's the same Lego block mode. It's the same block. Okay, so alam na natin yan. So basically, gusto niyang i-ban yung Gorebox. Now, ang DILG, kung napanood niyo yung latest episode natin dito, yun din yung sinabi. Sinusugan nila yung findings ng CICC. Kasi they act as a department eh. Kung yung department na to, ito yung findings niyan, most likely, ni-research nila yan. So, dito pumapasok yung presumption of regularity na tinatawag. So, ganun din naman yung idea kung bakit si Senator Risa Hontiveros has the same idea. Since the DILG actually agrees na dapat iban yan and the CICC actually agrees also na dapat iban yan, the next logical step para sa kanya at yung office niya is to assume regularity doon sa mga naunang departamento sa kanya nag-research and gamitin na lang yung kapangyarihan ng kanyang opisina para mag-further research pa itong issue na to. Now, ang sabi niyang ganon, gusto niyang ipatawag ang si Mr. Philip yung gumawa or yung isa sa mga developers ng Gorebox. Kasi nga, para lang they get to the bottom of it. Pero nga lang talaga kasi hindi naman kasi yung technical aspect ng laro yung ginagawa natin. And kung napanood nyo yung mga latest episodes ko dito sa issue na to, mga lods ko, alam nyo na very vocal ako rito at sinabi ko na may plus 18 ratings na kasi ang Gorebox. Meaning to say, they followed lahat ng procedures, lahat ng safety protocols na sinabi ng Roblox. O ito, dapat lalagyan mo ng 18 plus yan. Okay, sige, 18 plus na yan. So, hindi sila nagkulang dun sa aspeto na yon. Meaning to say, their game is supposed to be for adults only. Now, ang next question dun is paano yon paano nalalaro ito ng mga minors? Kasi nga, it's not really a game problem. It's a implementation problem of minors accessing this kind of content. Di ba? Parang ganito, yung alcohol, di ba? Yung alcohol, bago mo ma-purchase yon, you have to be 18 years old. So magpe-presenta ka ng ID kung hindi ka mukhang 18 years old, di ba? So ganun din yung idea rito, dapat. Kaso nga lang, hindi ganun yung nangyayari. Nagkakaroon ng access yung mga minors sa mga ganitong klaseng laro. But is it even logical to blame video games for bad behavior? Okay, so kung ako po sa inyo, panoorin nyo yung pinost ni MatPat ng Game Fury sa YouTube ng 6 years ago yata niya pinost yun, malalaman nyo yun. Tapos marami ring video essays kasi na nagsasabi na walang correlation ang paglalaro ng video games versus violent behavior. Example na lang natin yung mga sarili natin eh. Some of you guys have played PUBG. Some of you guys have played Mortal Kombat. Some of you guys have played Counter-Strike or any other first-person shooting or yung mga talagang puro gore. Yung may mga tumatalsik na dugo na sa, Diyos ko, kung lumaki ka sa Mortal Kombat, grabe talaga yun eh. So, case in point, there is no correlation between violent behavior and playing video games. In fact, merong isang research dito, si your millennial psychologist na binrought up niya na actually matagal na to eh. Ito. Na ito yung ginagamit na study ngayon when it comes to violent video games and real world violence, rhetoric versus data, okay? Contrary to claims that violent video games are linked to aggressive assaults and homicides, no evidence was found to suggest that the medium was a major or a minor contributing cause of violence. Gets nyo? So, unless etong research nila
nila Yusek Aboy ng CICC ay merong solid foundation, dun lang natin siya paniniwalaan. Wala kasing datos sa ngayon eh. And ang masakit pa rito kasi, this is the first ever shooting na nangyari. In my opinion, mas copycat crime to kesa mas about to sa video games. What do I mean by that? Kasi obviously, pag tinignan mo yung damit ng isa doon sa mga shooter doon, di ba nakaparang siya nung sa Columbine? So, kung ako yung tatanungin mo, mas na-inspired sila nung Columbine incident, imbis dun sa linalaro nila. Kasi quite literally, yung isa naka-cosplay, naka-LARP ng CIC, ng Columbine. So, saan nila nakuha yung information ng Columbine? Sa YouTube, di ba? So, iba na rin natin yung YouTube. Kasi doon nila nakuha yung doon may access sila doon sa information na yun eh. Ban na rin natin yung Google. 'Di ba? Obviously, this was a copycat crime, or at least that angle is very visible. Kasi yung German band na paborito ng Columbine shooters is a very napaka-niche na banda yan eh. Kumbaga hindi yan masyadong mainstream lalo na sa ngayon kasi that is a very very old band. Pero yun yung suot ng isa sa mga shooters during that time. So kung ako yung tatanungin mo kung meron ditong naging inspiration nila, it's not the Gorbox. It's the Columbine incident, obviously. 'Di ba? So hindi lang yun eh. I mean it's just hindi ko rin naman sinasabi na yun lang yung inspiration. I think it the bottom line here is that the parents should have been the one to actually foresee this mangyari kasi obligasyon nila yan eh. Hindi ko sinisisi yung yung access nila doon sa Columbine content ang sinisisi ko rito is the obligation of the parents to guide them sa mga pinanonood nila. Yun eh. Doon babagsak yun eh. So, going back dito, marami kasing nagalit kay Senator Risa Hontiveros dito and rightfully so. Tingin ko mali siya rito. Ako, supporter ako ni Senator Risa. I am one of the many volunteers sa Risa na movement, di ba? Nagpo-post ako noon, sumasama ako sa mga rally nila. But then again, hindi ko naman poon si Senator Risa na hindi ko siya pwedeng i-criticize. And I'm sorry, but we have to discuss this issue kasi ginagamit tong propaganda talking materials ng mga DDS. Okay? Specifically, ginamit nila to. Yung kasi si Gloco kasi, may perception kasi ang karamihan na yung mga kakampinks or yung mga liberals are very progressive mag-isip. Meaning to say, kasama sila dun sa idea na dapat alam ni Senator Risa dito yung retorika, yung research about sa trend sa video games, okay? It's not really the video games that create criminals. Tingnan nyo na lang kasi if that were the case, lahat ng lumaki sa Counter-Strike and mga naging criminal na ngayon, di ba hindi naman? Wala naman siyang direct correlation doon, di ba? So, we have to consider that kasi this is a knee-jerk reaction na yung ginawa ng CICC na kinopya ng DILG na ngayon ay kinokopya na ni Senator Risa. Ngayon, masakit lang dito kasi si Senator Bam kasi gamer din yan. So, sana in-explain niya bago maglabas ng ganito. But I guess dalawang departamento sila ng Senado kasi ang Senado kasi malaki yan. 24 senators are each their own state ika nga. So, punta tayo kay Gloco. Sinabi kasi ni Gloco rito, nagulat din siya dun sa reaction ni Senator Risa, di ba? Now, etong si Joey ng mga DDS, sobrang naman silang rumay dito at ginawa nilang propaganda talking point dito. Ako, syempre, dinibang ko kasi hindi naman tayo kasi naghahanap ng poon kapag may susuportahan tayo. Naghahanap tayo ng someone na pag nagkamali is open for criticism. Okay? I've already spoke with other volunteers about dito na mali si Senator Risa dito. Of course, I will still support yung Risa na movement if talagang yun na yung movement ng liberals, then I will support that personally. Kung ayaw niyo naman, hindi ko kayo pinipilit. But point dito is that parang forceful si Ante, sobrang nakikringy na yung gamer. Hindi naman ganun yon. Kasi sila Gloco naman, sila yung ibang mga gamers, they don't really understand how yung function ng gobyerno works. Okay? So,
malamang yan, si Senator Risa, nag-base lang siya doon sa findings ng CICC at saka ng DILG. Di ba? Nagsalita pa si yung puting buhok, si Remulla. Sabi niya ganun, ibaban daw yung Gorbax, nag-a-agree siya sa CICC. So, yung ladder of authority na makikita mo ay may baka ni-research nila ng mabuti yan. So, kinopya lang yun nung office ni Senator Risa. That's why we are pushing back sa kanila. At sabihin na mali yung findings nila. Yun yung lakas natin for freedom of speech and expression. Gets nyo ba? Hindi yung ganito na porke na may dumibunk na isang gamer, akala mo naman, sobrang kasalanan ni Risa Ontiveros yun. Meron siyang pagkakamali na pwede namang i-correct. What we want here is healthy conversations about policies. Kasi ako, personally, I disagree. I totally disagree na we ban a game just because may nangyaring ganito. Let's look at the systematic problem first. Ano po ba yung naging problema? In my opinion, dapat sisihin talaga dyan yung mga magulang. Kasi obligasyon nila yung mga anak nila, lalo na yung mga minor de edad nilang anak That is written in law. Pero, etong mga games na to, as long as they're complying, di walang problema. Sinabi naman na 18 years old lang yung nakakalaro doon. So, bakit na naka-access yung minor na ng 18 years old na content? So, that is not the problem anymore of the platform. Kasi the platform gave all their best para harangan yung mga bata na yun. That is the problem of who? Yung mga taong dapat ay may obligasyon doon sa mga bata. Diyos ko Lord. Now again, I'm not saying na walang mali dito si Senator Risa. Meron. Kaya nga natin siya kino-call out. Kahit na sabihin mong sinusuportahan natin yan, it doesn't matter. Gets? Diba? Again, hindi tayo naghahanap ng poon dito. Naghahanap tayo ng someone who will voice out our what we know is right, yun yung ilalaban natin, di ba? Ako, sasabihin ko lang sa inyo for the sake of transparency, since I'm a volunteer of this movement, I've asked kung pwede si Senator Risa ay magpatawag ng hearing or at least meeting lang, wag hearing, meeting sa mga gamers, sa mga gaming community, yung mga moderators ng mga Reddit, ganyan, or Discord, di ba? Bakit? Kasi sila yung may alam kung paano yung technical na galawan dyan. Si Gloco, most likely alam niya, di ba? Ang ganda ng point niya doon sa gacha, di ba? O yung scatter, o pag-usapan natin lahat yan. Now's the time. Hindi yung ganito, napupolitikyahin itong mga hindirotot na DDS na to. Nakainis Kainis talaga Hindi nyo man lang inintindi yung konteksto bago tayo magkano-ano So, maintindihan nyo sana si Senator Risa sa galaw ng gobyerno. Pero it doesn't mean na tama siya. Intindihin nyo lang ito si tama natin. Di ba mas maganda yon? Na tayo nagkakaroon ng magandang boses dito sa cyberspace kahit na magkakaiba tayo ng paniniwala. Pero pwede naman tayong mag-agree. Kung DDS ka na Counter-Striker, sigurado minura mo na ako pero hindi mo ako pinatay. Oh, yun lang. Gege mga lods.